Grabe, iba na ang Timberwolves. Timberwolves sa finals, Anthony Edwards, gustong kainin si LeBron sa West. Stephen Curry, pinapaalis na sa Warriors. At Klay Thompson, nagpapataas na ng value. Bago ang lahat, kung gusto nyo ng matibay na basketball shoes, KD 15 with spike, mabibili lamang sa halagang 2,100. I-click lamang ang link sa comment section or bisitahin lamang ang tiffin.com for more high-quality shoes. Ang pagbaliktad ng Minnesota Timberwolves sa kanilang disappointing 2022-23 season ay naging remarkable. Binatikos ng karamihan ang kanilang ginawang trade kay Rudy Gobert, na kung saan marami ang naniniwala na siya ay overpay. Ang Timberwolves ay ngayon nahanap ang daan para makabuo ng malakas ang pairing ni Gobert at Karl Anthony Towns na gumana. Naipagpatuloy nila ang kanilang solid na paglalaro sa araw na ito, nang masecure nga nila ang panalo sa score na 119-101 laban sa Dallas Mavericks, para makuha na ngayon ang 18 out of 5 win-loss record sa season, ang best record sa Western Conference. At tanaw ngayon, na ang mga batang Timberwolves team ay natoto na kung paano ayusin ang mga bagay mula sa mga veteranong tulad ni Gobert at Mike Conley. Bilang bahagi ni Horton ng Wolves Radio, dito'y sinabi niya na ang nakuhang 18 consecutive wins ng Wolves ay isang senyales na maghanda na raw ang Minnesota fans sa NBA Finals. Ang mga Timberwolves fans ay nararapat lamang sa development na ito, matapos ang sakripisyong paghihintay nila sa team na siyang pinangunahan noon ng batang Karl Anthony Towns at Anthony Edwards, tila ang mga bagay ay nagsimula ng nasuklian. During noong 2022 playoff, iyon ay ang naging kaso sa kanila. Nagkaroon ng iilang panahon na kung saan ang Timberwolves ay nakuha ang commanding lead over sa Memphis Grizzlies at naglaho. Ang isa sa mapait na halimbawa nila laban sa Memphis ay noong sa Game 3 sa playoff series sa pagitan ng Timberwolves at Grizzlies. Ang Minnesota ay nakuha ang 16-point advantage bago nila pinasok ang fourth quarter sa laban. Ngunit dahil sa mga crucial turnovers, poor late game execution, at overall lack of experience, ang Wolves ay nawala ang lead na ito at natalo sa score na 104-95. Ngayon ang Timberwolves ay pinakita ang ebidensya mula sa kanilang pagkakamali. Si Mike Conley at Rudy Gobert ay ang iilan sa tumulong. Siyempre hindi makokompleto ang lahat kung wala sina Karl Anthony Towns and Anthony Edwards. Si Mike Conley at Rudy Gobert ay ang iilan sa tumulong. Siyempre hindi makokompleto ang lahat kung wala sina Karl Anthony Towns and Anthony Edwards. Ngayon ang team ay tanaw, bilang kabilang sa legitimate title contender. Kung sakaling magpapatuloy ang ganitong pagpapakita, hindi na sorpresa na magkakaroon sila ng malalim na run sa paparating na June. At speaking of Timberwolves, si Anthony Edwards ay naging isa sa league's rising stars, at na-establish ang sarili bilang all-star caliber player sa kanyang 4th season sa NBA. Kilala rin si Edward bilang isa sa pinakakumpiyansang batang players sa liga. At sinabi sa kasalukuyang interview na gusto nitong lutuin si LeBron James sa one-on-one. Siya ay tinawag si LeBron bilang isa sa best player sa NBA. Ngunit hindi raw ito nagkaroon ng tsansa para lutuin ito, dahil ang Lakers ay lagi itong dino-double team. Na para kay Edwards, si LeBron ay naging best player sa buong mundo sa mahabang panahon, kaya ito ang rason kung bakit gusto niya itong lutuin. Siya at itong si KD. Ngunit hindi sila nakabantay sa akin sa one-on-one, kaya hindi ito nagkaroon ng pagkakataon. Si Edwards ngayon ay pinangunahan ang best team sa NBA. Si Edwards ay iginugol ang kanyang rookie season bilang isang prospect kasama ang isa sa pinakamahinang team sa NBA. Ngunit ang kanyang development simula noon ay mabilis na nagbago. Ang Wolves ay nasa track ngayon para magawa ang playoff para sa pangatlong magkasunod na seasons. Hindi man siya naging consistent enough para mag-emerge, nakakayanin na niyang buhatin ang team. Ngunit dahil sa tulong ni Gobert na nakapaglaro ngayon bilang Defensive Player of the Year, at Karl Anthony Towns na tila naging all-star na rin, sumang-ayon ang daan sa Wolves. Pero, wala pa ring duda na si Edwards ang number 1 option sa court at ang manlalarong sinusubukan nilang gamitin sa mga crucial games. Anong masasabi niyo mga kaibigan? Sa kabilang banda naman, si Kendrick Perkins ay tinalakay ang magulong sitwasyon ngayon ng Golden State Warriors, na kung saan nahanap nila ang sarili sa magusot na daan. Siya ay gustong makita si Curry na magkaroon pa ng tsansang mag-contend sa huling mga taon na natitira sa kanyang career,
kasama ang gumaganang roster. Naayon pa nga kay Perkins, pakawalan ito mula sa lahat ng tao sa paligid niya ngayon. Kung iisipin ang patungkol sa sitwasyon ngayon, sa pagitan ni Clay at ng front office, nagkaroon ng contract tension. Tignan mo si Andrew Wiggins, na siyang naglaro ngayong taon, na tila wala itong naiambag. Pinanood mo ang isang taong tulad ni Draymond Green na hindi naman reliable at umaasta na wala sa tamang karakter, siya ay sinisira ang franchise at ang liga. Patuloy ni Perkins, si Steph ay hindi nararapat nito. Hindi nating dapat sayangin ang mahalagang panahon ni Curry, habang siya ay nasa prime pa. Si Perkins ay gustong makitang mag-succeed itong si Curry, dahilan kung bakit in-express nito ang kagustuhang makita siya sa ibang koponan. Gayunpaman, si Curry ay ang mukha ng Golden State at ang franchise ay buong buhay na manghihinayang kung gagawin nila ito. Ang manatili sa isang koponan at franchise para kay Curry, mula sa kanyang buong career ay isang goal. Maliban na lamang kung magre-request ito ng trade or iiwanan ang team na ito sa free agency. Kung sakaling ang Warriors ay gustong mag-contend, ang pinakamahusay na paraan ay ang pakawalan ang nararapat pakawalan sa Warriors roster, para sa kanilang championship aspiration kasama si Curry. Ang mag-move on kay Klay Thompson ay isang panimula sa lahat, maliban na lamang kung itong si Klay ay papayag na manatili kasama ang malaking discount. Matapos nga nitong tinanggihan ang balitang 2-year, na nagkakahalaga ng $48 million contract extension. Si Klay para sa unang pagkakataon na naglaro ito sa ilalim ni Kerr, ay hindi na pinabalik sa huling 5 minuto sa pagkatalo ng Warriors laban sa Suns. Si Wiggins hindi rin naglaro sa fourth quarter at Looney. Tiyak na itinatak ni Klay sa utak ang mga bagay na ito. At sa gabi na pinadala sa bench si Wiggins laban sa Clippers ngayon. Siniguro ni Thompson ang spot sa starting lineup na manatiling ligtas sa kanya. Dahil sa pagitan ng 2 3-pointers at 2 free throws, si Thompson ay ang umiskor sa first 8 points ng laban. Ito ay nagpatuloy sa third quarter, na kung saan si Thompson ay naitama, hindi lang ang isa, hindi lang dalawa. Ngunit naipasok niya ang 3 magkasunod na 3-pointers sa loob lamang ng 35 seconds during sa third. Si Klay ay umiskor ng 16 points during sa frame na ito. At naging 4 out of 5 mula sa distance, na nakapagtapos sa laban ng 30 points. Isang bagay mga kaibigan, na pinapataas nitong muli ang kanyang halaga. Sa pag-asang marami pang mga koponan ang magkaka-interes nito, at sa pag-asang magbago pa ang isip ng Warriors na bigyan muli ito ng malaking kontrata. Ano sa tingin niyo mga kaibigan? Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving.